Heto nga pala yung update sa ating dream house guys. Yan, kung mapapansin nyo, unti-unti na pong nabubuo yung dream house from first floor to second floor. Pero bago ang lahat, balikan po natin yung mga naganap, yung mga preparation dito sa ating second floor. Habang nandito nga tayo sa pinakang ilalim ng bahay guys, na-appreciate ko yung taas nung ceiling kasi yan talaga yung ni-request ko kay na architect and engineer noon. Gusto kong mataas talaga. And sa preparation naman ng slab natin ng second floor, kung mapapansin nyo, ito po yung pinakang slab natin. Yan. Sobrang dami pong nilagay na bakal dito guys. And syempre, yan yung according sa analysis ng ating engineer po guys. So alam po yan ng mga professionals natin, alam po yan ng license professional kung ano ba ang dapat i-design sa isang residential or commercial man na building. So kung napanood nyo po yung mga previous vlogs ko, yung mga video ko po guys, doon nyo makikita yung mga ginawa dito sa dream house po natin. Ano guys, so pinatibay po talaga ito ng ating engineer and hindi po yan basta-basta. Meron po yan tamang analysis. So bawat bahay or building man yan, may kanya-kanya po yung analysis. Hindi po yan pare-parehas. Iba-iba po yan ng pagkaka-design. Depende po yun sa location, depende sa lupa, depende sa kung ilang story, ilang floors po ba yung ipapagawa. So guys, dito sa bahay po natin ay 2-story house po itong pinapagawa po namin na kumbaga naka-ready po ito in the future na maging third floor in case lang na maisip namin na gawing third floor. Sa ngayon guys ay 2-story lang muna tayo. Kumbaga yung mga pundasyon niya, yung pinakang mga poste niya nitong bahay, yung pinakang slab niya, at least kung maisip namin i-third floor in the future, nakahanda na siya. Kumbaga ganun siya. Anyway, balik tayo dito sa preparation no. As in talagang inabot kami dito ng gabi guys. As in talagang halos ilang araw namin tong pinagpuyatan na talagang matapos. Kasi nga inaantay po namin na makapaghanda kami sa araw ng buhos. Kasi kailangan kompletong-kompleto na to syempre and kailangan nakaset talaga yung mga workers natin. Kumbaga kailangan may lakas sila. Kasi simula umaga, buong maghapon, magdamag, yung buhos po natin. Ibang level yung init na nararanasan talaga guys kapag summer talaga. Kaya naman humahanga din ako sa mga laborers po natin, sa mga workers po natin and sa mga nagbabantay dito sa ating dream house. So dito sa experience na to guys sa pagpapagawa ng dream house sobrang dami ko rin talagang natutunan dito, as in talagang every details nalalaman ko guys. Mas gusto ko kasi talaga na magpagawa ng bahay na ganito tulad nitong pinapagawa namin na mas maging hands-on po ako sa ganitong bagay. Kasi nga, kumbaga iba yun iba yung level ng experience. Kumbaga kadagdagan yung achievement para sa akin. Kaya naman humahanga rin ako sa lahat ng mga nag-work dito kasi talagang matitibay talaga silang lahat. And syempre, ito na nga po yung pinakang araw ng buhos guys. Buong maghapon to, maga, tanghali, gabi, kasali na ang break time dyan guys. As in talagang nagpahanda talaga ako ng mga maraming pagkain, tubig, merienda, lahat guys. Para hindi nila maramdaman yung pagod. Kasi gusto ko naman na matapos yung bahay guys ng maganda. So yan yung pinakang slab po natin. Inabot talaga kami guys ng gabi. As in madiling araw pa nga guys. So diretso po yun. And kinabukasan, so nung matapos na namin yung slab, so mabuti dito sina foreman kasi inaalagaan po niyang diligan yung slab po natin. So parang 3 times a day, ganun, dinidiligan kasi para mas tumibay at saka pati para hindi mabigla yung slab. So kung hindi po ako nagkakamali, bale bago baklasin yung mga kahoy or yung mga scaffolding, 21 days or 28 days. So mga ganun po bago magbaklasan talaga ng tuluyan. So dumako na tayo dito sa point na to. Unti-unti kaming nagbabaklas ng mga 21 days na. So hindi pa pwedeng lahat-lahat din guys. Kasi para sure na matibay talaga yung pinakang slab. So ganun daw talaga yun guys. Matagal talaga yun bago baklasin yung mga kahoy. And syempre habang hindi pa binabaklas itong mga nasa baba, so kung dadako naman tayo sa pinakang itaas po guys, yan, makikita natin na
unti-unti na rin talagang nade-develop itong second floor. So yan, naglagay na rin kami dyan ng mga another poste, tapos yung mga hollow block. So yan, kung mapapansin nyo, nandyan yung makikita yung mga division ng mga kwarto, tapos may CR din kami dito sa second floor. So yan, unti-unti na talaga siyang nakikita yung progress. So yan, small tour lang guys. So ito yung pinakang bathroom ng aming master bedroom. So yan po guys. And yan, kung mapapansin nyo guys, ito yung pinakang labas. Up and down po yan guys, no? So yan, I hope na marami kayo natutunan sa video na to. Kaya naman, magkita-kita po tayo muli sa susunod na video. Thank you for watching. Bye!